Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my podcast channel. And don't forget to share, to follow, to like, and to subscribe my channel. So let's talk about business transaction in Islam. May kapatid tayo nagtanong patungkol ito sa consignment products, no? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sheikh. May katanungan po ako tungkol sa hatol ng Islam hinggil sa consignment o pagpapadala ng produkto sa isang tindahan para ibenta. Halimbawa po, tuwing Lunes ay nagde-deliver ng mga paninda, halimbawa 10 pirasong bibingka, at sa susunod na delivery, sa susunod na Lunes, doon pa lamang babayaran ng tindahan ang mga naunang na-deliver na produkto. Pinahihintulutan po ba ang ganitong sistema sa Islam? Mayroon po bang issue ng riba o hindi makatarungang transaction sa ganitong uri ng kasunduan? Jazakumullahu khairan po. MashaAllah. So, bismillah wa salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fi kapatid sa iyong kapatanungan, no? Ang iyong tanong ay may kaugnayan sa isang karaniwang uri ng kalakalan o business transaction sa kasalukuyan na tinatawag na consignment, kung saan ang mga paninda ay inilalagay muna sa tindahan at binabayaran lamang kapag naibenta o sa napagkasundo ang panahon. So yung tawag sa nagdadala ng produkto, consignor. Yung tumatanggap ng produkto ay consignee. Yun sa English term. Anyway, so pinapayagan ba sa Islam ang consignment o pagpapadala ng produkto sa tindahan na babayaran sa susunod na linggo? Ang pangunahing prinsipyo sa muamala o transaction, isa sa mga dakilang prinsipyo sa Islam ay al-aslu fil muamalati al-ibaha. Ibig sabihin, yan po yung qaida, yan po yung basic principle sa Sharia pagdating sa tinatawag na transaction. Al-aslu fil muamalati al-ibaha. Ang pangunahing hatol sa mga transaksyon ay pagiging pinahihintulutan. Hanggat walang sangkap ng riba o patubo, walang sangkap ng garar o matinding kawalan ng katiyakan, walang sangkap ng ghash o ghish o paninirang, pandaraya, o walang sangkap ng zulm, pang-api o kawalan ng katarungan, o sabihin natin injustice, ang isang transaction ay natiling pinahihintulutan. So, madaling salita, kapag walang riba, walang garar, walang gash or gish, walang zulm, ang transaction na ito ay halal. Ito ay pinahihintulutan, ito ay allowed, ito ay mubah. Ang sitwasyong binanggit sa tanong mo kapatid, halimbawa, tuwing Lunes ay nagde-deliver siya ng 10 pieces na bibingka. Ibinibenta ito ng tindahan. Sa susunod na Lunes, saka pa lamang nila babayaran ang mga naunang nabenta. Ang ganitong sistema ay karaniwang pumapasok sa consignment. Ang ibig sabihin, bay' bil wakala. O sa legal term, pagdating sa tinatawag na buyo, no? Sa fiqh, ay bay' bil wakala o consignment o deferred payment sale, no? Deferred, mali, Bisaya man, deferred payment sale o bay' bithaman ajil, no? Sa legal term, bay' bithaman ajil, no? Depende sa eksaktong kasunduan, you know? So, unang sitwasyon, ang tindahan ay ahente lamang. Halimbawa, ang bibingka ay natiling pag-aari ng supplier, ang tindahan ay tumatanggap lamang ng commission, ang hindi nabenta ay maaaring isauli. Ito ay kahalintulad ng wakala or agency agreement. Ang hatol dito, pinahihintulutan, sapagkat ang tindahan ay nagsisilbing ahente lamang ng may-ari ng produkto. Okay? Ikalawang sitwasyon, binibili ng tindahan ng produkto, ngunit utang ang bayad. So halimbawa, tinanggap ng tindahan ng 10 bibingka, nagkasundo na sila, ay babayaran makalipas ang 1 linggo, hindi na maaaring isauli ang hindi nabenta. Ito ay isang uri ng bay'un bithamani al-muajjal. Ang ibig sabihin, bintahan na may ipinagpalibang bayad. You know? So, ang hatol din dito sa fiqh ay ipinahihintulutan.
Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Al-Baqarah, Ya ayyuhalladhina amanu idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamma faktubu. O kayo mga sumasampalataya, kapag kayo ay nagkaroon ng utang na may takdang panahon, isulat ninyo ito. Okay? So, ang aya na ito ay nagpapatunay na ang mga ipinagpalibang bayaran or deferred payments ay pinahihintulutan sa Islam. Okay? So, kailan nagiging problema? Magiging may problema lamang kung may patong dahil sa pagkaantala. Halimbawa, kung mabayaran mo sa susunod na Lunes, 500 Saudi Riyal o bla bla bla. Pero, kapag na-late ka, magiging 550 Saudi Riyal. Ito ay malinaw na riba al-jahiliya, no? At ipinagbabawal. Now, ito yung riba ng kamangmangan. At ito ay pinagbabawal. So, hindi malinaw ang kasunduan. Halimbawa, so, bukod sa may patong dahil sa pagkaantala, halimbawa, may mga nagiging problema kung hindi malinaw ang kasunduan. Halimbawa, hindi malinaw kung magkano ang presyo, hindi malinaw kung kailan babayaran, hindi malinaw kung sino ang sasalo sa sirang produkto. Ito ay maaaring pumasok sa al-gharar, no? Kawalan ng katiyakan o ambiguous, no? Ambiguity na ipinagbabawal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sinabi ni Imam Ibn Qudamah rahimahullah, wala ba'sa bil bay'i ila ajalin ma'lum. Sa Al-Mughni, no, sinabi niya, walang masama sa bintahang may takdang panahon ng bayaran kung ito ay malinaw. At sinabi ni Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah, Syar' al-Mumti', ang mahalaga ay malinaw ang presyo, malinaw ang produkto, at malinaw ang petsa ng bayaran. So, practical na halimbawa, kapatid, no, halal na consignment, supplier, no? Sabi ng supplier, mag-iiwan ako ng 10 bingka. Sabi ng store, ibibenta namin ito. Sabi ng supplier, sa susunod na Lunes natin, bibilangin ang nabenta at saka ninyo babayaran. So, walang problema rito. Ito ay allowed sa Islam. Halal na deferred sale. Ito yung mga practical na halal na deferred sale, no? Sa supplier, sabi ng supplier, binibenta ko sa iyo ng 10 bingka sa halagang 100 Saudi Riyal, halimbawa. Sabi ng mga store, babayaran kita sa susunod na Lunes. So, ito'y pinahihintulutan. You know? Kasi malinaw. So, pagdating sa haram na setup, ganito yung halimbawa ng haram na setup. Practical na halimbawa. Sabi ng supplier, 100 Saudi Riyal kung sa Lunes ka magbabayad. Kapag na-late ka, maging 120 Saudi Riyal. So, ito ay riba. Ito ay riba. So, bilang buo sa mga sinasabi natin kapatid, no, pinapayagan ba ang consignment? Oo. Pinapayagan ba ang delayed payment? Oo. May riba ba agad dito? Wala kung walang dagdag na patong dahil sa pagkaantala. Ano ang kondisyon? Malinaw ang presyo, dami at petsa ng bayaran. Kung malinaw ang transaction. Kailan magiging haram? Kapag may riba, may gharar, may ambiguity o panininlang or gish or gash, no? So, ang ganitong uri ng kalakalan ay kabilang sa mga pinahihintulutang paraan ng paghahanap buhay at matagal nang ginawa ng mga Muslim sa iba't ibang panahon. Ang mahalaga ay malinaw ang kasunduan, may pagtitiwala sa isa't isa at walang sangkap ng riba o pandaraya. Kasi sinabi ng Allah, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba sa Surah Al-Baqarah. Pinahintulutan ng Allah ang kalakalan at ipinagbawal niya ang riba. Kaya naman, ang sistemang inilarawan mo kapatid, kung saan nagdi-deliver ng mga paninda at saka lamang babayaran sa susunod na delivery o sa napagkasunduang pizza, ay pinahihintulutan sa Islam at walang riba sa kanyang sarili. Basta't malinaw ang kasunduan at walang karagdagang bayad na ipinapataw dahil sa pagkaantala ng pagbabayad. So hopefully, naliwanagan tayo sa consignment process at consignment system, no? Sale ng pagbibinta at kalakaran. So, wallahu a'lam bisawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.